So speaking mga kababayan, sa anti political dynasty law, ito na mga kababayan, Davao City. Ano yung Davao City, Ken? Diyos ko, ito na nga mga kababayan. Ang Davao City ngayon, mga kababayan, ay meron po silang tinatawag na 8.2 billion unreconciled asset. Malaki po ito, mga kababayan. Alam po natin ang mga namumuno sa Davao, mga Duterte. At alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, yung mga Duterte, paldong-paldo sa confidential fund. Kung nakita niyo, si Basti, 500 million confidential fund. Tinalo ang 8 pinakamayayaman na syudad sa Metro Manila. Tinalo pa niya. 8 ka pinakamayaman na syudad sa Metro Manila, umabot lamang ang confidential fund ng 483 million. 8, 483 million confidential fund. Yung 8 syudad. Pero siya, mga kababayan, one city, Davao City, for Basti Duterte, 530 million. Kita mo yan? Paldong-paldo. Tiba-tiba. Saan napunta? Yun ang hindi natin masagot. So speaking mga kababayan, sa paldo-paldo at tiba-tibang confidential fund, eto na. Ang Davao City, merong mga hindi maipaliwanag na gastos na umabot ng 8.2 billion ang Davao City. Davao City, mga kababayan. Yung kay Basti, yearly yun kasi nung 2024, ganun. Yung 2025, ganun din. Naku po. So according sa COA yan. So ito mga kababayan, ngayon yung kay Basti Duterte, naku po. Ano yan, Kent? Ito na, mga DDS, Mga DDS, huwag magalit. Manood na lang. Alam ko naman na mga bubo kayo, pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Balang araw, magigising din kayo sa matagal ninyong panaginip. Pakinggan ninyo. Sinita ng Commission on Audit ang lokal na pamahalaan ng Davao City dahil sa hindi pagtutugma ng accounting record at isinumiting report hinggil sa physical count of property, plant and equipment noong 2024. Sa audit report na natiling unreliable o hindi pa nasusuri ang kalidad ng 8.7 billion pesos na halaga ng property at kagamitan sa Davao City dahil hindi nagtutugma ang 8.1 billion pesos sa account record at report. Diba? Kita ninyo? Hindi maipaliwanag ng Davao City kung saan ginamit itong 8.2 billion unreconciled asset. Kasi hindi tugma sa COA ang resibo nila. Anong nangyari? Hindi tugma sa COA. Naku, mga DDS, magagalit na naman ito. Ano yung balita, Ken? DZMM. Alvin El Chico. Kita nyo? Hindi, kaya nga sabi ni Sarah, mga kababayan, hindi kami magbabayad na magnanakaw ng milyon. Bilyon ang nakawan sa gobyerno. Kaya ngayon mga kababayan, bilyon ang issue, bilyon. Kita nyo? Nance Wheeler, Miguel Love, shoutout po sa inyo dyan at sa pamilya mo po. Kita mo yan mga kababayan? Ngayon mga kababayan, nag-comment ako dyan. Kasi hindi daw maipaliwanag ang resibo. Sabi ko naman, huwag kayong mag-alala. Mariresilba din yan ni Basti. Bakit? Gagawa pa yun ng piking resibo. Katulad sa Mary Crispiatos, Kukoy Villamel, Realme 8, Ricardo Uwishi. Gagawa pa yan ng mga peking resibo para magtugma. Diyos mio, marimar mga kababayan. Ulitin ko huwag kayong magalit mga DDS. Balita po ito ng DZMM. Sabihin na naman nila, DZMM, bias yan. Bias na kung bias, at least. Kung masakit man, tanggapin nyo na lang.
Sinita ng Commission on Audit ang lokal na pamahalaan ng Davao City dahil sa hindi pagtutugma ng accounting record at isinumiting report hinggil sa physical count of property, plant and equipment noong 2024. Nako! Sa audit report na natiling unreliable o hindi pa nasusuri ang kalidad ng 8.7 billion pesos na halaga ng property at kagamitan sa Davao City dahil hindi nagtutugma ang 8.1 billion pesos sa account record at report. Sinasabing hindi nagtugma ang halaga ng property dahil sa kakulangan ng inventaryo at kawalan ng tinatawag na periodic reconciliation o pagkukumpara ng detalye sa pagitan ng accounting at property records. Dahil dito, iginit ng COA na hindi matiyak ang kondisyon o kung totoo ang mga ari-arian ng Davao City. Sinasabing ilang property ang hindi napasama sa report kabilang ang flood control system, power supply system, communication network, gusali, paralan, ospital at health center. Bukod dito, sinitari ng COA mababang paggamit ng Davao City sa pondong inilaan para sa Local Disaster Risk Reduction and Management noong 2024. Sinasabing 60.79 million pesos lang ang nagastos mula sa mahigit 400 million pesos na kabuuang pondo para sa programa. Kaya mahigit 300 million pesos ang hindi nagamit. Sa 31 proyekto sa ilalim ng programa, 7 pa lang ang nakukumpleto habang 19 ang patuloy na ginagawa at 5 ang hindi pa nasisimulan. Kita ninyo? Yan ang sinabi ninyo? Na maganda ang Davao? Putang ina, ilang proyekto hindi pa nasisimulan, yung ilang proyektong hindi pa nagagawa, at ilang proyekto lang ang nagagawa. At hindi pa sinali ang flood control sa listahan. Yung mga paaralan, kung ano-ano. Diyos ko, mga kababayan. O ngayon, ang tanong, saan napunta itong 8.2 billion unreconciled asset sa Davao City? Sinita ng COA. Kita ninyo, mga kababayan? Ma'am Beverly, hello po. Ano naman ang sasabihin ng mga DDS nito? Taga Davao ka ba? Ito yung isa sa mga tanong. Taga Davao ka ba? Nakatira ka ba sa Davao? Nakita mo ba ang Davao? Hindi ko kailangan. Baka pag dyan ako tumira, magkakadroga ako di oras. Nga? Baka pag dyan ako tumira, baka maging supplier ako ng peking bigas at peking noodles. At baka pag dyan ako tumira, dideliveran ako ng marijuana na ka-parcel. Delikado yan. At pag dyan ako tumira, baka bigla akong hatira ng ecstasy na kulay violet na tablet. Sa Davao City pa naman ang ano. 'Di ba? Ang bagsakan ng mga illegal na bato, dahon, 'di ba? Diyos ko naman, mga kababayan, delikado po 'yan. Oo, saan kaya napunta? Sa bulsa. O baka pag pupunta ko doon, magiging drug lord din ako di oras. Nako, Diyos ko, baka magiging triad pa ako, magkaroon ako ng tattoo sa likod. Napakasakit pa naman ng tattoo. Oo, baka magugulat ka, magiging kasama. Nako, magpupunta ako ng bar tapos manununtok ako. Oo, ayoko ng ganyan. Baka pagpunta ko sa Davao, magsusurfing ako, tapos absent ako lagi sa City Hall. Tapos kasi lasing. Diba? O baka pag nakatira ako sa Davao, manuntok ako ng sheriff na hindi po pwedeng ganun, oy. At baka pag tira ko sa Davao, bigla na lang akong kakanta ng Batang Pasaway, Rostar, Batang Pasaway, Rostar, Batang Pasaway. Baka gaganon ako bigla. Putang ina, hindi na. Ayaw ko, oy. Diyos mio, Marimar. Oo, baka pagdating doon, sabihin mo, saan siya dalahin? Tangina ka. Baka magaganon ako. Diba? Diba, mga kababayan? Baka naman bigla akong nagalit. Putang ina mo, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Lisa Marcos, naaalala mo ba? Putang ina ka. O baka magaganon ako niyan. O baka sasabihin ko, walay, makapugong makauli. Nagyod siya. Baka magaganon ako bigla. Ay, Diyos ko naman. Oo. Baka bigla ko magsalita na, ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero ang akong amahan, imong gipapresyo, putang ina ka. Baka magaganon ako bigla niyan. O kaya mga taga Davao, wag niyong tanungin kung taga Davao ba ako, nakatira ba ako doon, kaya hindi ko gusto. 'Di ba? Kita mo naman. At saka mga kababayan, kaya siguro ayaw nila bitawan yung Davao, no?
Ha? Kaya siguro ayaw nila bitawan yung Davao. Marian Tomas, I don't want to answer that question. Di ba? At baka maging bobo rin ako kasi DDS bobo yan eh. Di ba? Diyos ko. Learn, mga taga Davao dyan, nandito na kami sa Quezon City, hindi na namin, hindi na namin kaya dyan, may pamilya kaming tao. Di ba? Diyos ko, wag na, oy, kaya baka maging bangag ka at magtantrum ka bigla. Di ba? Oo, yan ang Diyos ko naman. Kaya ang tanong ngayon, saan napunta itong 8.2 billion unreconciled asset na hindi naman daw tugma ang resibo nila sa COA? O paano ito ipagtanggol ngayon ng mga taga Davao? Diyos ko. Paano ito pagtanggol ni Banat Bay? Kaya pala si Banat Bay, hindi ko na nakita. 5 days na walang upload. Paano ito ipagtanggol ngayon? Paano nila ito lusutan? Diba? Kita nyo mga kababayan? Paano ito ngayon ipagtanggol at paano ito lusutan? Ha?